Ito na nga mga Lods ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga Lods, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter mga Lods habang si Arthur at si Sylvie ay tinatapos na ang kanilang training session. Ang mahabang sparring session ay nagbigay kay Arthur ng mas malinaw na pag-unawa sa kasalukuyang kakayahan ni Sylvie sa kanyang human form, pati na rin sa mga lakas at limitasyon na kailangan nilang isaalang-alang sa mga susunod na laban. Si Sylvie naman, ay mukhang lubusang pagod na. Nangangalay ang kanyang mga balikat habang naglalakad siya palayo sa training area. Nagpalitan ang dalawa ng playful high five na parang isang fighter ang nagtatag out habang ang susunod ay papasok sa arena. Your turn, bulong ni Sylvie. At sa sandaling makarating siya kay Buo, halos bumagsak na siya sa malambot na balahibo ng higanteng oso. Naglabas si Buo ng mababang tunog ng surpresa, pero hindi siya gumalaw. Pinahintulutan ang pagod na dragon na gamitin siya bilang living pillow. Hindi napigilan ni Arthur na tumawa. Get some rest. Sa sandaling iyon, lumapit si Ellie na may halatang excitement na kumikinang sa kanyang mga mata. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang baw at halos tumalon-talon sa kanyang mga paa habang papalapit siya sa gitna ng training field. Sa pamamagitan ng kanilang mental connection, agad na nagsalita si Sylvie kay Arthur. Huwag mo siyang masyadong paghirapan. Nagtaas si Arthur ng kilay. Bakit? Dahil buong araw niyang hinihintay ito, sagot ni Sylvie. At talagang gusto niyang mag-impress sa'yo. Tumingin si Arthur kay Ellie, na ngayon ay hinahatak na ang kanyang bowstring na may eager expression. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Walang kasayahan doon, sagot niya. Nagtanim si Ellie ng kanyang mga paa ng mahigpit at itinaas ang kanyang bow. I'm ready. Tumango si Arthur. Let's see what you've got. Walang babala, bahagyang sinipa niya ang lupa. Ilang chunks ng bato ang sumabog pataas at tumulak patungo kay Ellie na parang cannonballs. Hindi partikular na malakas ang pag-atake, pero sapat na mabilis upang subukan ang kanyang mga reaksyon. Agad na tumalas ang mga mata ni Ellie. Hinatak niya ang kanyang bowstring. Fuyet! Isang mana arrow ang tumulak pasulong. Sumabog ang unang bato. Sumunod pa ang isa pang arrow. Sa loob ng ilang sandali, lahat ng paparating na projectile ay sumabog sa mga piraso bago pa man sila makarating sa kanya. Nagkalat ang stone dust sa hangin. Bahagyang ibinaba ni Ellie ang kanyang bow at ngumiti ng mayabang. Kailangan mo pang gawing mas mabuti yan. Kumurap si Arthur, tapos ay tumawa. Confident, itinaas niya ang isang kamay. 12 ng fireballs ang agad na lumitaw sa paligid niya. Ang mga kumikinang na bilog ay lumutang sa hangin na parang maliliit na araw, pinupuno ang training grounds ng init. Tumingin si Arthur kay Sylvie. Sa ganitong bilis, sabi niya. Baka hindi ko na nga magawang mag-isi sa kanya. Ngumiti si Arthur. This should be good practice for both of you. Tumulak pasulong ang mga fireballs. Agad na gumalaw si Ellie. Gumalaw siya sa field na may surprising agility, nag-weave sa pagitan ng mga paparating na pag-atake habang patuloy na nagpapana. Sumabog ang isang fireball sa likuran niya. Isa pa ang lumipas ng ilang pulgada mula sa kanyang balikat. Sumabog ang ikatlo kung saan siya nakatayo lang ilang sandali na ang nakalipas. Gayunpaman, sa buong barrage, hindi nag-alangan ang kanyang aim. Mana arrows ang lumilipad mula sa kanyang bow isa't isa. Maingat na nanood si Arthur. Makabuluhang napabuti ang kanyang draw speed. Higit sa lahat, ang kanyang paggalaw ay nagiging mas natural na sa panahon ng laban. Pero hindi pa tapos si Arthur. Nagtipon ang cold mana sa paligid niya. Agad na bumaba ang temperatura. Isang sandali pa, 12 ng icebergs ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan. Halos buhay na buhay ang bawat construct. Sa isang pitik ng kanyang pulso, ang mga nagyayelong ibon ay tumulak patungo kay Ellie. Galing sa maraming direksyon ng sabay-sabay ang pag-atake. Agad na tumalon. Pabalik si Ellie habang patuloy na nagpapana. Arrow pagkatapos ng arrow ang tumulak sa hangin. Bawat iceberg ay sumabog bago pa man makarating sa kanya. Wala ni isa ang nakaligtas. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Arthur. Nakakatakot na ang kanyang accuracy. Sa mismong sandaling sumabog ang huling ice construct, nagpalit ulit ng elemento si Arthur. Sumabog ang fire mana mula sa lupa. Malalaking apoy ang umikot pataas.
Ang inferno ay umikot at nag-condense hanggang sa mabuo ang isang gigantic beast na gawa lahat sa apoy. Ang nagliliyab na nilalang ay nakatayo ng mataas sa ibabaw ni Ellie, naglalabas ng sapat na init upang baluktutin ang hangin sa paligid nito. Kahit si Buo ay nagangat ng ulo. Umupo ng tuwid si Sylvie. Naglabas ng hiyaw ang nilalang na umalag ang buong training grounds. Ipinangkrus ni Arthur ang kanyang mga braso. Impressive ang iyong offense, amin niya. Pero ano ang mangyayari kapag hinaharap mo ang isang spell na hindi basta-basta mapapana? Tinitigan ni Ellie ang two-earing monster. Pagkatapos ay ngumiti siya. Dahan-dahan, inabot niya sa kanyang quiver. Sa pagkakataong ito, kinuha niya ang ibang arrow. Kumikinang ang ibabaw nito sa concentrated mana. Agad na napansin iyon ni Arthur. Iba ang pakiramdam ng atmosphere sa paligid ng projectile, mas siksik, mas malakas. Walang pag-aalinlangan, hinatak ni Ellie ang kanyang bow ng malakas. Sumugod ang mana sa paligid niya. Pagkatapos ay pinakawalan niya, parang sinag ng liwanag ang tumulak pasulong ang arrow. Inasahan ni Arthur na ito ay tataob sa construct. Sa halip, boom, sumabog ang buong fire beast. Agad na bumagsak ang massive spell. Nagkalat sa lahat ng direksyon ang mga apoy bago tuluyang mawala. Ang pag-atake na ginugol ni Arthur ng mas maraming mana ay nawasak sa isang shot lang. Tahimik ang buong training grounds. Tinitigan ni Arthur. Kumpyadong nakatayo si Ellie na may ibinabang bow. Dahan-dahan na lumabas ang isang smug smile sa kanyang mukha. Kumurap si Arthur, tapos ay tumawa. That was impressive. Pinutol ni Ellie. Binuksan ni Arthur ang kanyang bibig. Maybe superb. Humalaklak si Arthur. Ellie ay mas lumawak ang ngiti, jaw-dropping. Umiling si Arthur. It wasn't bad. Agad na nag-flat ang ekspresyon ni Ellie. Not bad. Hindi pinansin ni Arthur ang kanyang protesta. Gawa lahat sa pure mana ang iyong mga arrow. Makabuluhang mas mabilis ang iyong reload speed kaysa sa traditional archers at makabuluhang napabuti ang iyong accuracy. Ipinangkrus ni Ellie ang kanyang mga braso. Parang dull naman ang mga papuri na yan. Bago pa makasagot si Arthur, sumabat si Sylvie. Ang ibig sabihin ng iyong kapatid ay talagang proud siya sa iyo. Agad na itinuro ni Arthur siya. Huwag mong verbal na ipahayag ang aking mga iniisip. Sumabog sa tawa si Sylvie. Ngumiti si Ellie kahit laban sa kanyang sarili. Sa huli ay bumantong hininga si Arthur. Kailangan pa ng trabaho ang iyong stamina at kulang pa ang iyong overall experience. Pero mapapabuti ang mga iyon sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan na tumango si Ellie. Pagkatapos ay nagiging mas seryoso na ang kanyang ekspresyon. May talagang gusto akong itanong. Agad na napansin ni Arthur ang pagbabago. Ano iyon? Nag-alangan si Ellie. Sa isang sandali, parang ostrich siya. Never mind. Agad na umupo ng tuwid si Sylvie. No. Itatanong mo ngayon. Pinakipot ni Arthur ang kanyang mga mata. May kinalaman ba ito sa kahit anong lihim niyong pinag-uusapan kanina? Huminga ng malalim si Ellie. Pagkatapos ay sinabi niya ito. Gusto kong lumaban sa digmaan. Mabigat na nakabitin sa hangin ang mga salita. Natigilan si Arthur. Kahit na bahagi ng kanya ay inasahan ito, ang marinig ito ng malakas. Mula sa kanya ay nagulat pa rin sa kanya. Lumapit si Ellie. Sabi mo mismo, malaki na ang naging improvement ko. Nanatiling tahimik si Arthur. Nagpatuloy si Ellie, kumpyado akong mas malakas ako kaysa sa maraming sundalo na nakatalaga na sa combat units, at hindi ako humihingi na ilagay sa front lines. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bow. Okay lang sa akin na mag-serve sa reserve forces. Archer naman ako. Tinitigan siya ni Arthur sandali. Nakita niya ang maliit na kapatid na lagi niyang sinisikap na protektahan. Pero nakita rin niya ang isang taong walang tigil na nagtrabaho upang lumakas. Isang taong tumatangging manatiling walang kakayahan. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Kita ko kung gaano kakatindi ang pagtatrabaho mo. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Ellie. Hindi ko sinasabing hindi. Agad na lumiwanag ang mukha niya, pero nagpatuloy si Arthur. Hindi rin ako sigurado kung ito ay desisyon na magagawa ko lang mag-isa. Bahagyang nawala ang excitement. Bumantong hininga si Arthur. Wala rito si Mom at Dad. At sa totoo lang, tumingin siya palayo. Hindi naman tayo nagsasabay sa pananaw lately. Kumurap si Ellie. Hindi pa ba kayo nagkakaayos mula noong huli? Nagulat na tumingin si Arthur sa kanya. Paano mo nalaman?
Ipinag-roll ni Ellie ang kanyang mga mata. Bata ako, Arthur. Hindi naman tanga. Hindi man lang makapag-argumento si Arthur doon. Sa ilang sandali, iniisip niyang mabuti. Pagkatapos ay may ideya siyang naisip. Paano kung ganito? Agad na lumapit si Ellie. Ngumiti si Arthur. Sumama ka sa isang mission kasama ako. Lumaki ang mga mata ni Ellie. Kung mag-perform ka ng mabuti, patuloy niya, bibigyan kita ng aking blessing. Pero hindi ko pa rin masasabi para kina mom at dad. Sa isang sandali, tinitigan lang siya ni Ellie. Talaga, halos tumalon siya patungo sa kanya. Halos walang oras si Arthur na makariyak bago siya yamakap ng mahigpit sa excited na yakap. Salamat, tumawa si Arthur sa kabila ng kanyang sarili. Sa malapit, ngumiti nang may alam si Sylvie. Surprisingly fair yan sayo, tumingin si Arthur sa kanya. Siguro nga, o baka alam niya lang na hindi kailanman magiging epektibo ang pagpigil kay Ellie ng buo. Katulad ng pagtatapos ng training session, muling bumukas ang mga pinto ng training grounds. Lumiko si Arthur at nagulat nang makita si Queen Mariel na papasok sa arena. Graceful na naglakad ang reyna ng Eleanor sa maluwag na hall, ang kanyang eleganteng robes ay dumadaloy sa likuran niya habang papalapit siya. Isang banayad na ngiti ang nasa kanyang mukha habang ang kanyang mga mata ay nagmasid sa eksena sa harapan niya. Mukhang isa pang liliwan ang naghahanda upang tulungan iligtas ang kontinente. Agad na tumuwid si Ellie habang nagbigay ng respectful nod si Arthur. Your Majesty, nag-wave ng kamay si Mariel na parang wala lang. Please don't stop on my account. Ipagpatuloy niyo ang inyong training. Bahagyang nag-relax si Arthur. Ano po ang nagdala sa inyo sa training grounds ng ganito na ang gabi? Bago sumagot ay tiningnan muna ni Queen ang buong kwarto. Paminsan-minsan ay binibisita ko ang mga bata at young mages na nagte-training dito. Marami sa kanila ay mabubuting bata, at marami rin ang citizens ng Elenir. Bahagyang ngumiti si Arthur. Laging unusually involved ang royal couple ng Elenir sa kanilang mga tao. Hindi tulad ng maraming rulers na nananatiling nakasarado sa likod ng mga pader ng palasyo, parehong si Algon at si Mariel ay tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Tiningnan ni Mariel ang halos walang tao na training grounds. Hindi ko inasahan na ganap na wala na ang mga tao rito. Bahagya siyang tumingin kay Arthur, Ellie, at Sylvie, at pasensya na kung na-interrupt ko ang tila family conversation. Umiling si Arthur, huwag po kayong mag-alala, wala naman itong seryoso. Nagtaas ng kilay ang reyna. Talaga, isang noong smile ang lumabas sa kanyang mukha dahil parang seryoso naman mula sa kinaroroonan ko. Awkward na umubo si Arthur. Mahinang tumawa si Mariel. Lahat ay ginagawa ang kaya nila upang tumulong sa digmaang ito. Tumigil ang kanyang tingin kay Ellie. At si Ellie ay talagang matapang. Tumuwid ng may pagmamalaki ang batang babae. Sa tingin ko ay sumusunod siya sa kanyang kapatid. Samantala, si Ellie ay nakabalik na sa tabi ni Sylvie at tinutulungan ng Dragon Girl na i-stretch ang kanyang mga masakit na braso pagkatapos ng kanilang training. Habang pinaninod sila ni Mariel, lumambot ang kanyang ekspresyon. Alam mo, ngumiti siya ng may panghihinayang. Si Ellie ay medyo nakapapaalala sa akin kay Tessia. Kumurap si Arthur. Ang pagbanggit kay Tessia ay agad na nagbalik ng maraming alaala. Mahinang tumawa si Mariel. Naalala mo ba ang insidente nang marinig ni Tessia ang reklamo ng castle chef tungkol sa nawawalang karne? Agad na tumawa si Arthur. Paano ko makakalimutan? Buhay na buhay pa rin ang memorya. Halos hinayla ako ni Tess sa isang investigation. Lumawak ang kanyang ngiti. Kumbinsido siyang may criminal mastermind na nag-ooperate sa loob ng kastilyo. Tinakpan ni Mariel ang kanyang bibig habang tumatawa. At pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, umiling si Arthur. Nahuli namin si Virian na nagnanakaw ng pagkain. Red-handed, dagdag ni Mariel. Nagbahagi ang dalawa ng maikling tawa. Naalala pa rin ni Arthur ang itsura ni Virian na palihim na gumagala kahit na sinasabing nasa strict diet. Unti-unting nawala ang ngiti ni Mariel at naging mas nostalgic. Inanyayahan ako ni Tessia na sumali sa kanyang investigation noon. Lumayag ang kanyang tingin sa malayo pero masyado akong busy sa Trian meetings. Mahinang bumantong hininga siya. Noon, akala ko ang mga meeting na iyon ang pinakapagod na bahagi ng buhay ko. May bakas ng kalungkutan sa kanyang boses. Ang walang katapusang debate, ang politika, ang mga hindi pagkakasundo.
Bahagyang bumaba ang kanyang mga mata. Pero sa totoo lang, huminto siya. Ang mga araw na iyon ang ilan sa pinakamapayapang araw na naranasan natin. Naging tahimik ang buong kwarto. Naintindihan ni Arthur ng lubusan ang kanyang ibig sabihin. Noon, ang pinakamalalaking problema ng kontinente ay political disputes at trade negotiations. Ngayon, nakikipaglaban na sila para sa kanilang kaligtasan. Malungkot na ngumiti si Mariel. Dapat sana ay mas pinahalagahan natin ang mga araw na iyon. Sa isang sandali, walang nagsalita. Sa huli, tumuwid si Mariel at lumingon patungo sa exit. Dapat ko na kayong hayaang magpahinga. Nagbigay siya ng huling ngiti sa kanila. Good night. Habang nagsisimula siyang lumakad palayo, biglang tumawag si Arthur, Your Majesty. Tumigil si Mariel at lumingon. Nakatagpo ni Arthur ang kanyang mga mata. Sa gabay ng council, may tahimik na determinasyon sa kanyang boses. Kami ng mga Lances ay gagawin ang lahat ng aming makakaya upang matiyak na babalik ang mga mapayapang araw na iyon. Sa maikling sandali, tinitigan lang siya ni Mariel. Pagkatapos ay ngumiti siya, isang tunay na ngiti, puno ng pag-asa. Naniniwala ako na magagawa niyo. Pagkatapos nyun, umalis siya sa training grounds. Isinara ang mga pinto sa likuran niya. Nanatiling tahimik si Arthur, Ellie, at Sylvie sa ilang sandali pagkatapos. Lahat sila ay naiintindihan kung ano talaga ang nakasalalay. Hindi lang sila nakikipaglaban para sa tagumpay. Nakikipaglaban sila para sa pagkakataong makabalik sa mga simpleng araw. Mabilis na lumipas ang susunod na 4 na araw. Halos lahat ng oras na gising si Arthur ay ginugol sa pagsasanay kasama sina Ellie at Sylvie. Sa tuwing hindi siya nasa meetings o nag-aaral ng mga reports, nasa training grounds siya na tumutulong sa kanila na umunlad habang sabay na pinapahusay ang kanyang sariling kakayahan. Kahit na isa na siyang White Core Mage, patuloy pa rin si Arthur sa pagpupush sa kanyang sarili. Isa sa mga tinutukan niya ay ang Earth Magic, partikular ang paggawa ng golem. Malalaking stone constructs ang tumataas mula sa lupa sa kanyang utos, pero ang pagkontrol sa kanila ng maayos ay mas mahirap kaysa sa inasahan niya. Habang lumalaki ang construct, mas nahihirapan siyang mapanatili ang precise control. Hindi napigilan ni Arthur na isipin si Ulfred. Ang duwende ay madaling manipula ang stone golems. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang iniisip kay Ren Cain. Malamang na maipapaliwanag ng eccentric Acheron inventor ang proseso sa ilang minuto. Sa kasamaang palad, wala rito ang dalawa, at kahit na nandito sila, pinagdududahan ni Arthur na kusang magbibigay sila ng lesson sa kanya. Samantala, sina Ellie at Sylvie ay nagpupush din ng husto. Sa pagtatapos ng bawat training day, karaniwang physically at mentally exhausted na ang dalawang babae. Patuloy na umuunlad ang control ni Ellie sa pure mana. Naging mas efficient siya sa paggawa at pagmanipula ng mana arrows nang hindi masyadong nauubos ang kanyang core. Napabuti ang kanyang precision. Napabuti ang kanyang bilis. Kahit ang kanyang instinct sa laban ay nagiging mas matalas. Si Sylvie naman ay patuloy din sa pag-unlad. Kahit hindi pa niya na-unlock ang anumang bagong kakayahan na nakatago sa kailaliman ng kanyang core. Makabuluhang lumakas ang kanyang confidence sa human form. Naging smoother ang kanyang mga galaw, napabuti ang kanyang balanse, at ang pagkontrol sa pure mana ay naging halos second nature na. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nila natuklasan kung anuman ang misteryosong kapangyarihan na nananatiling dormant sa kanya. Gayunpaman, ang progress ay progress. Ginugol din ng 3 ang oras sa pagtalakay ng battlefield coordination. Kahit hindi pa nila lubusang naisagawa ang pagsasanay na magkasama bilang isang unit, nagsimulang bumuo si Arthur ng mga strategy sa kanyang isip batay sa defensive abilities ni Sylvie at sa ranged attacks ni Ellie. Malinaw na nagiging mas malakas ang dalawang babae. Sa ika-4 na araw, pagkatapos ng isa pang nakakapagod na session, sabay na bumagsak sina Ellie at Sylvie sa sahig ng training ground. Wala ni isa sa kanila ang may sapat na lakas na tumayo. Tumingin si Arthur sa kanila at tumawa. That was fun. Nagreklamo si Sylvie. Siguro para sa'yo. Agad na tumango si Ellie. Definitely only for him. Pagkatapos magpahinga ng ilang minuto, tumingin si Ellie kay Sylvie. Mas versatile na ng gusto ang iyong pure mana attacks. Bahagyang umupo siya, at ridiculous ang iyong mga shield. Kahit sa elemental spells ni Arthur ay nakakatagal. Agad na sinundot ni Arthur ang noo niya.
Huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Sylvie. Hinimas ni Ellie ang kanyang ulo. Bakit naman? Itinuro ni Arthur ang Dragon Girl. Dahil siya ay dragon, mayabang na tumango si Sylvie. Isang very important detail. Nagpatuloy si Arthur. Halos pure mana lang ang kaya manipulahin ng mga dragon. At Aether, dagdag ni Sylvie. Umupo siya sa tabi nila. Para sa human mages, iba ang gumagana ang pure mana. Maingat na nakinig si Ellie. Ipinaliwanag ni Arthur na ang pure mana ay direktang galing sa core ng isang mage. Tumatagal ito upang makolekta at mapurify. Gumagamit din ng core ang elemental magic, pero karagdagang ginagamit nito ang ambient mana mula sa kapaligiran. Ang maliit na sphere ay lumutang sa ibabaw ng kanyang kamay. Mas mahirap ang pure mana spells dahil ganap itong galing sa caster. At kapag nailabas na, karaniwang mas mahirap kontrolin. Diretsyong tumingin si Arthur kay Ellie. Kaya naman talagang impressive ang kakayahan mong i-detonate ang mana arrows pagkatapos mong mapapana. Lumaki ang mga mata ni Ellie. Talaga, tumango si Arthur. Agad na kumalat ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Malinaw na mas mahalaga sa kanya ang papuri kaysa sa gusto niyang aminin. Pagkatapos ay biglang lumingon si Ellie kay Sylvie, may spark ng excitement sa kanyang mga mata. Kaya mo bang gawin ulit yung mga moving panels? Gusto kong mag-practice sa pagpana sa kanila. Tumingin si Sylvie sa kanya at ngumiti ng may amusement, malinaw na naaaliw sa hamon. Kung ganoon, dapat siguro mag-practice din ako sa pag-react sa iyong mga arrow. Pero biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng training ground. Agad na lumingon ang tatlo. Tumakbo papasok ang sundalo. Hindi pantay ang kanyang paghinga at tense ang kanyang mukha. Sa sandaling makita ni Arthur ang kanyang mukha, agad na tumigas ang kanyang sariling ekspresyon. May mali, mabilis na lumapit ang sundalo at nagsulot. Lumapit si Arthur. Ano ang nangyari? Lumunok ang sundalo. May dumating na mga kalaban sa pader. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.